Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayong ditong idinating na isang Haier na mini refrigerator. Ayan. Ito ay dinala sa atin ng ating minamahal na customer dahil ito raw ay pinagawa niya na. Ngayon, ang sabi ng gumawa ay sira yung compressor, kaya dinala na yung compressor at ihahanap daw nila ng kamats. Ang problema nainip naman tong minamahal nating customer kaya dinala sa atin. Ayan yung kanyang loob. Ayan o. So, ayun. So, yan. Bali, 134A siya. Palibasa nga ay wala tayong available ng compressor nito. Ay meron lang akong available ito, R600. Ayan. So, ito yung ating ikakabit. Dahil ito'y galing din naman dun sa maliit na refrigerator na malaki lang ng kaunti dyan. Doon sa mga naunang video natin ay ang i-convert natin ay galing sa R600. Ginawa nating 134A, pero sa pagkakataong ito, ang gagawin naman natin ay 134A, kukonvert naman natin sa R600. Bali, indirekta lang muna natin. Ayan. Ito. Kasi yung kanyang electrical, ayan, wala ho. Tinanggal nung kumalas yung compressor. Pinutol niya yung fan, hindi niya iniiwan yung kanyang pinaka-terminal. So, mamaya atin siyang iwa-wirings. So, pansamantala, dito muna tayo, idirekta muna natin. Paanda rin muna natin yung kanyang compressor dito sa kanyang bagong bahay. Yun. Malakas naman ang kanyang singasing. Ayan o. So, ibig sabihin, okay. Kakabit na natin yung kanyang filter dryer at saka capillary. Ako kasi hindi ako gumagamit ng flow. Basta nagagawa ako at maganda yung aking flashing ay hindi ko na ginagamitan ng flow. Bali na flashing ko na po yan. Hindi ko na lang ipinakita. Yan ay makikita ko paano ako mag-flashing doon sa mga naunang video natin. Ito tayo ng pagbabacuum. At katulad ng ating ginagawa ng mga naunang nating video, kapag tayo ay nag-convert, dalawang beses natin siyang babacuumin. Unang vacuum, kakargahan natin siya ng refrigerant. Pagkatapos i-release natin, babacuumin uli natin ang pangalawa. Yun na yung final na charging niya. So, nakabukas na itong ating low side. Itong high side naman natin ay nakasarado. Paandar na natin siya. So, yan yung una. Natin, lagay natin itong ating refrigerant. So, dito lang. Tatanggalin na natin itong ating, lagay natin yung ating pin. Ayan. Tuloy-tuloy natin sa pangalawang pagkakataon. Yan. 2 minutong vacuuman lang to kapag ito yung nag-zero na. Lalagay natin kasi ito mga ganito, nasingaw to mauubos yung ating preon. Yan. Ang gamit natin, Max. Dati ang ginagamit natin ay Sulfron. Ito. Subukan natin tong Max. Kung maganda siya. Diyan, kumakarga na siya. Inisalan lang natin siya ng positive 5. Ayan. So, tuloy lang. Tuloy lang natin. Ito, kakalug-kalugin mo kasi madaling lumamig itong mga ganun tangke. Kaya hindi mo maiwasan na hindi siya itiwarik. Yan. Makakarga na siya. So, initial na 5 lang munang ilalagay natin. So, yun. Tumigil na siya sa 5. So, okay na muna yan. Yan.
nakakakuha tayo ng 0.5 amperes at yung ating karga ay nasa 5. Ang talagang eksaktong karga niyan 0 o kaya naman minus negative 1. Yan ang talagang karga ng R600. Ngayon palalamigin muna natin sa itaas. Kapag lumamig na saka natin siya hustuhan. So napansin natin na nagyelo yung kanyang suction line sa kanyang karga na positive 4. So ang gagawin natin dyan ay babawasan natin ng konti yung kanyang karga. So bawasan natin, magre-release tayo. Unti-unti lang ang pagre-release natin. Makikita rin yan, tatakbo yan. Ibig sabihin, ayan, bumaba na rin siya. Nasa positive 2 na ang kanyang karga. At maganda yung kanyang sweating dito. Ayan, malamig na yung lugar na to. So, tamang-tama yan. Dahil lumalamig na dun sa itaas, atin ang hahanapin yung kanyang electrical. Yan. Dito sa dalawang ito, isa dito yung linya na galing dito sa baba. Palibasa ito ay kulay puti. Malamang ito yung linyang bakit dito sa lugar na to. Ngayon, hahanapin lang natin dyan yung thermostat. Kung alin sa tatlong yan ang thermostat. At doon natin malalaman ang kanyang linya. So dahil nga malamig sa loob, nag-automatic siya. So kukunin natin yan siya ng reading. So yun, nasa 0 na siya. Okay na yan. Okay na yung karga natin. Tama na yung init ng ating filter. Pati yung ating side mainit na rin. Malamig na rin dun sa loob. So hahanapin muna natin yung kanyang electrical. Nilagay lang natin sa buzzer yung ating tester. Ayan. Yun habang umaandar naman yung ating refrigerator. At ayan, nag-sweating na siya. Pero hayaan natin muna siya. Dito muna tayo sa ating ginagawa. So ayun. So dito sa gray at saka sa puti, wala. Yan, wala. So ibig sabihin, ito yung thermostat. Ang gagawin ko, isasarado ko doon sa itaas. Titingnan natin kung ito yung mawawala. Kung yan ay mawawala, ito na yung magiging line 1 natin. At ito naman yung pagkasamahin natin. So ito yung kanyang term nakalagay sa number 4. So gagawin natin, isisiro natin yan. I-off muna natin sa sandali. Yan. I-off natin. Yun, lumagitik na. Okay na. So kukunan uli natin siya ng resistance. Tingnan natin. Kanina itong dalawang to, itong gray at saka itong yellow, may kontak yan. O yan, ngayon nawala na. Ito, wala. So ito, nawala na yung kontak niya. So ibig sabihin, itong dalawang ito yung thermostat, itong puti, ito ang gagawin nating line 1. So bago natin tuluyan siyang i-wiring, ibalik na natin siya sa number 4. Yan. Yan. So yun yung kanyang setup, nasa number 4 tayo. So tingnan uli natin para final. So kanina nawala ito, itong gray at saka yellow. Tingnan natin ngayon siya ngayon. Ayun, nagbalik na. So ibig sabihin, ito yung gagawin nating linya, pupunta yan sa itaas. So kalasin na natin to. Kukunin natin yung kanyang original na wiring doon, yung kanyang mga terminal dito, yun ang gagamitin natin. Bali itong linya na to, sa kundura to galing. Yung compressor na ginagamit natin na to, sa kundura din yan. So ang wirings ng kundura, itong red, green, white at saka black. Itong tatlong ito yung linya. Ito ground to, itong green na to. So ang gagamitin natin dyan, itong white. Susundan lang natin yung sinasabi dito. So yun ang ating susundan. Bali, magpapalit na tayo ng cordon na gagamitin natin sa kundura. So itong puti na to, ilalagay natin ito dito sa linya. Dito sa linya na to. Tuktong natin. Splice lang natin mabuti. So yan.
Ito namang ang gamitin natin na itong black. Yan. Ilagay natin dito sa gray. Yan. Tapos itong red. Yan. Yung red ilagay natin sa yellow. So yan. So okay na. O, yan na siya. So kung papansin niyo, itong white na galing dito sa ating cordon. Ayan, dito sa plug natin. Ito yung plug niya, ayan. Yung white, tumuloy dun sa white. Okay? Tapos magkadugtong sila rito. Ito naman yan yung pupunta dun sa ating overload protector. Ito, itong white na to. Ilagay na natin. Ilagay natin ito rin sa relay, yung red. Ayun, okay na. Ayos. So yan, i-connection na natin yung white na umakyat doon sa taas. Yan, umakyat sa taas yan, yung white na yan. Tapos tumuloy siya doon sa overload protector. Ayun. Pagkatapos yung black galing dito sa linya natin, ayun. Ito. Yung white galing sa service cord natin, umakyat sa taas, tumuloy dito sa overload. Pagkatapos yung black galing sa cord, ayan, umakyat din siya dun sa itaas. Yun, umakyat sa itaas, bumaba siya dito sa yellow. Bumaba siya sa yellow, tumuloy naman siya yung yellow, tumuloy sa red, tumuloy sa relay. So tingnan natin kung tumama tayo. So yan, nakalagay lang sa ohms yung ating ohmmeter. I-short muna natin. So yun, palibasa dun sa itaas ay nakalagay sa number 4 yan. Titingnan natin kung makakuha tayong resistance. Sundutin natin dito. Ayun, nakakakuha tayo ng 23.2 ohms. So susubukan natin i-off yung thermostat dun. Titingnan natin kung magsisiro siya. Kapag nag-zero, tama yung ginawa natin. I-off natin yung thermostat. So yan, nakalagay sa number 4. I-off natin. Tingnan natin kung mamamatay siya ron. Yun. Okay, naka-off position na siya. Testirin uli natin kung meron siyang resistance. So ayun, wala tayong nakukuha, meaning na tama yung ating ginawa kasi nag-off siya doon sa itaas eh. Kanina meron yan eh. Ayan o. Naka-off. So yung natin, paandarin natin tong ating compressor. So babalutin na natin ng tape ito. I-tape na natin. Tinakip na natin para wala na tayong problema. Yun. So yan, okay na. Nayayos na natin yung kanyang wirings at papandarin na uli natin siya. Yun. Yan. Bumaba na uli siya. Yan. Natin kung ilan yung kanyang PSI ngayon. So tingnan natin yung kanyang electrical. Ayun, pati ilaw niya gumana. Ayan o. So ilagay natin sa mataas. Ayan. Okay na yan. Tingnan natin kung ayos ang kanyang ilaw. So yan, palibasa ay nakasiro na siya. Tanggalin na natin to. So yan, hindi na siya nagsusweeting. Ayan. At ang kanyang amperahe ay 0.5 amperes. So okay na yan. So dyan po muli natatapos yung ating ginawang isang higher refrigerator. Galing po siya sa 134A. I-convert natin siya sa R600 at maganda naman po naging resulta. Marami pong salamat. Para po ang biyaya at kapapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Maraming pong salamat. God bless po.